Hello po mga ka-sponsor. Ito na po tayo, bumabalik. Si Mr. Sponsor. Bago po tayo mag-upisa, paki-like and subscribe naman po sa ating YouTube channel. Yun, Marami suportahan pong po salamat. natin, no? Suportahan po natin si Mr. Sponsor. And Yun. this is Ballpoint Man mga pre, no? Kasama natin ngayon si Mr. Sponsor. Ako, kung hinahanap nyo ako, nasa gilid-gilid lang ako. Ayan, pag-usapan natin, partner, itong about kay Mima Alicia na di umano, inoferan siya ng kampo. Yun, di umano. O kabilang kampo ng 70,000 pesos. Wow, laki na na. pera. Monthly yan, ha? Tapos, another 30,000 allowance. Monthly din. Monthly Tapos, kondo. Kondo pa, At hindi lang yan, partner. Meron pang yung magta-travel ka, libre. Walang gastos. Grabe, no? Parang kilala ko yun, yung magta-travel eh. Kilala mo yon? Kilala ko Sino yun. ba yon? Kilala ko talaga yun. Alam niyo naman yun, eh. alam mo naman yung amo nila, di ba? Yung amo nila mahilig sa travel at yung isa pa nga diyan nagre-request pa eh. Meron pa nga isa, idol ko rin yun eh. Idol mo rin yun? Yung nasangkot na, nagpipilay-pilaya na. Nagpipilay-pilayan? Dati di braces yung dati pa yon, yung mga dati. Sino yun? Si Agimat ba yan? May agimat yan, pero bakit napilayan? Oo nga eh. Kung sana hindi mapilayan kasi may agimat yun. Oo. Pero anyway, anong reaction mo dito na itong si Mima Alicia, balak suhulan itong mga kampo ng kadiliman sa kabila, yung mga tinatawag natin didilis? Ay, didilis? Oo, didilis. Kaya gigisahin talaga natin sila. Gigisahin natin. Anong reaction mo dito? Tama ba ito o hindi? Or may kapalpakan ba? Pag ganito naman, kasi iba-iba tayong, iba tayong stand, di ba? Iba-iba tayong kulay. Pero ako hindi ako maputi, kayo manggi talaga kulay ko. Yun, kayo manggi. Pero yung puso ko, busilak naman. Ayun. Pero pag ganun, alam nyo naman yung tao. Naghahanap buhay din yun ng tama. Ano ba ang purpose nila? At ano ba ang purpose nyo? Bakit nyo inoperan naman yung isa na nanahimik na? Oo. Maganda ang pamumuhay nun. Gusto niya ng peace of mind. Bakit niya naman stress naman, na sinistress niya na naman si Mima Alicia? So anyway, ano sa akin, napapansin ko dyan eh. Yung parang inoferan siya para kalabanin yung Pangulo. Bakit naman? Masaya na dito. U-offeran nyo pa. Diba? Tapos mag-u-offer kayo, barya-barya pa. Damihan nyo na, lakihan nyo na. Isagad nyo na. Pero ito, sa akin lang, dapat kung sino yung nakaupo, respeto natin. Iba-iba man tayong partido, pero hindi yan eh. Hindi yan flood control na kung sino malaking offer, doon tayo papanig. Pero ang tanong dito, partner, ito bang mga didilis na to, may respeto ba to? Siguro kung sa akin lang may respeto din sila kasi nagpaalam sila kay Mema eh. So may respeto din sila. Hindi, para sa akin pambabastos yun. Bakit? Meron ng sinusuportahan yung tao, i-welcome mo pa dun sa sa grupo para kalabanin yung presidente. Para sa akin, may mga yan sila. May mga purposes. Kasi pag malakas ka sa kabila, alam mo yung mga galawan sa kabila, syempre maghahanap yan sila ng spy. Pero naniniwala ka ba na ang mga didilis, may respeto talaga yan? May respeto din. Tinatawag nila yung Pangulo natin bangag, adik. So, parang nakikita ko wala talagang walang modo tong mga to. 'Di ba? Yan lang ang masakit doon kasi hindi nila nirerespeto kung sino yung nakaupo. Kasi yung pinaglalaban nila, sana ako hindi naman ako sana yung pinaglalaban nila, yun talagang totoo. Makin mo ba naman papakain mo ng pagkain karton na? Idol mo yung karton? So, buhay pa nga yung tao, pinapatay mo na nun. Di ba alam yun? Tapos nagsisindi sila ng kandila, no? Sinisindihan nila ng kandila, tapos pinagdadasal nila yung karton. Karton yun eh. May tama ba sila sa utak o wala? Hindi, yung sabi ko, may tama, pero may tama. Ibig ko sabihin, may tama, pero mayroong tama. Para na silang kulto no? Para ng kulto. Hindi kasi, masakit din sa kanila yun, pero yung katotohanan ng tayo. Kasi kung may kasalanan ka, kailangan mo talagang pagbayaran. Kahit ako may mga consequences din akong naranasan, dahil may kasalanan ka, hindi porket magkaiba kayo ng grupo, sa atin, yung kung ano yung tama, yun ang tama. Huwag kung natin ano yung ipilit tama, yung masama.
suportahan natin. Pero yung may mga tama, mahirap. O mahirap. Kasi yung tao, pag may tama, mahirap yan Oo. paintindihin. Kaya, kahit anong paliwanag natin dito, o kahit anong paliwanag ko, marami pa rin. Kahit magbabash akin, may magmumura, may magbabanta. Nagpapaliwanag ka na kung ano yung tama. Maganda yan. Hindi sila makaintindi. Di wala tayong magagawa. Maganda yan. May magmumura at magbabanta. Kasi pag tatampalin natin yung utak ng mga yan eh. Pero, eto na. Suportahan mo ba si Digong na minumura yung Diyos? Ako, para sa akin lang, kasi kung may ginawa tayong kasalanan, may konsekwensya yun. Imumurahin mo naman yung Diyos, Diyos na buhay yun. Hindi yung Diyos na imamak mo lang dahil ikaw yung astig dito, dahil ikaw ang astig sa lugar nyo, magmumura ka na, sabihin mo na PI, ganito, masakit yun sa tenga. Kung expression mo lang yun, okay lang yun. Kung kayo-kayo lang. Pero pag ang Panginoon na mumurahin mo, ibang usapan na yun. Kaya ngayon, sa mura niya ng mura, saan siya pumunta? Nakakaawa. Saan pumunta? Saan pumunta? Ayun na. Dahil mura siya ng mura, saan na siya ngayon? Napunta na siya sa nagiging karton na siya Kita mo ba naman yung pinapakain yung karton na nagdasasal, may karton. Napunta sa kulungan. Ang yabang mahangin Ako hindi ako nagyayabang. Yung sa akin lang ba, yun ang pinakamasakit Tama. Lahat naman tayo naniniwala sa Diyos. Pero pag nagmumura ka doon, masakit. Wag mong mumurahin yung Diyos. Diyos na yun, okay lang ako kahit tao kahit magmumura kayo sa akin. Sasabihin nila kasi ka lang nilalang ka lang ng Diyos, tapos yung naglalang sa'yo, babastusin mo, mumurahin mo. Tsaka yung nagre-respeto ko rin sila nung sila yung admin dahil sila yung admin Nasa government sila yung itinalaga. Pero yung masakit lang dito, dahil na itinalaga ka na, nagmumura ka na, tapos yung mga alipuris mo, ayun na, mga flood control project. Nagpapayaman. Yung overprice, consistent pa yung overprice Pero ito, kung nakadikit siguro tayo kay Digong noon, siguro bilyonaryo na rin tayo, no? Depende sa mangyayari. Kasi magnanakaw tayo Kasi kung maimpluwensyahan ka ng taong magnanakaw, magiging magnanakaw ka rin Kung maimpluwensyahan ka ng taong matalino, magiging matalino ka rin. Kung maimpluwensyahan ka ng taong mahilig sa, anong tawag dyan? Travel, maimpluwensyahan ka niyan. Diba? Di kasi pag, yung pagkakaindi ko sa travel na yon. Pag ikaw ay public servant, hindi ka pwedeng mag-live na walang mga mabigat na reason. Kung reason mo, gala lang naman, public servant ka, 60 days ka mawawala, ano nang tawag nun? Baka sign na yung pagtakas na yun. Sign ng pagtakas. Kasi ito pa, nung inimbitahan siya sa ICI, tsaka lang magbabakasyon. Umiiwas siya, tapos magbabakasyon. Ano ba ito? Magbabakasyon o tatakas na talaga? Dalawa lang yan Yun yung haka-haka ng mga tao. Yung tawag niyan, baktas. Bakasyon, diretso, takas. Muntik ng, mahigitan si Jackie Chan. Yung 80 days around the world. Grabe. 80 days around the world yun. Ito, 60 days around 60 days. Around the 11 countries ata yun. 17 countries. 17 countries. Ay, sorry po. Nagkamali. 17 countries. 17 countries with 60 days. Pwede nang gawan ng pelikula yun. Pwede. Pwede yun. Baka, kung merong Jackie Chan sa ibang bansa, 80 days merong pulong dito sa Pilipinas. Ayun, 60 days. 60 days around the other countries. Yun. Pero eto, ano lang ako dito. Yung neutral lang kasi baka may iiyak na naman. May magmumura na naman, may paiyakin mo na naman. Sa akin yung ito lang kasi pag public servant po tayo, yung gagawin po natin talaga serbihan natin yung tao. Kung wala naman tayong mas mabigat na reason, na alis tayo ng bansa, magre-request tayo ng ganun travel clearance. Clearance. Masakit din yun para sa taong bayan na nagbabayad ng buwis. Pero kung sa kabilang panig naman, mas okay sa kanila yon. Pero kung sa government tayo, susundin natin yung batas, malabo talaga yon. Malabong yun, dahil public servant tayo. Kung public servant tayo, kaya nga nilagay tayo dyan dahil tayo magsiserve sa tao, hindi yung tao yung magsiserve sa atin. Dahil yung tao, sambayan ng Pilipino, lahat po tayo, both sides, PRDD, PBBM,
kung sino man ang itinalaga sa inyo, irespetuhin nyo rin yung mga taong nagbabayad ng tax, yung boto sa inyo, dahil sila ang nagbibigay ng mga sweldo ninyo from, at yun, yung mga mga projects, di ba? Diyan nanggagaling sa tax ng tao. Taong bayan. From, tawag nun, from, ano ba yun? Sa taong bayan. Ano talaga eh. Galing sa taong bayan, ang tax, tapos nanakawin lang nila. Di ba? So, parang ginagago na tayo, di ba? Kayo mga dabawin nyo ng mga DDS, anong reaction nyo sa tour ni Pulong? Di ba? Iiwang kayo? Saka para sa mga DDS naman na supporters, okay lang sa kanila yon kasi pabor sa kanila yon. Kung kay PBBM naman, hindi pabor yon. Hindi dahil PBBM sila na grupo. O hindi, dahil tinitignan nila yung government. Para sa akin, hindi rin pabor sa mga DDS ito. Pabor lang kay Pulong. Pero sa mga DDS, uto-uto nga kasi yung mga DDS eh. Sa tingin mo, uto-uto ba yung mga DDS o hindi? Kaya sa akin, lalo na yung isang kilala din, banat ng banat, pero fake news naman, dada ng dada, mura ng mura, sa mga tirada nila, fake news naman, hindi naman tama yun. Uto-uto, di ba? Inuutusan ka dahil sabihin na, mga bayaran. Muntik pa nga madali si Mima, talagang nilapitan nila. Sino yung bayaran ngayon? Ito yung tanong, sino ang bayaran ngayon? Kasi may nag-offer eh. Pero naintindihan ko na. Alam mo bakit? Nag-offer sila ng ganun kay Mima. Bakit? Aprobado na yung budget eh. 'Di ba? So may budget na sila. So, ano ba talaga? Saan ba napupunta yung mga budget na to? Ito, yung mga budget. Para ba sa, sa taong bayan o para sa vlogger? Pambayad? Ito kasi, yung budget na yan, ang pagkakaintindi ko niyan, tayong mga taong bayan, tayong publiko, no? Dapat tayong makialam din dyan. Yung tawag niyan, public, meron tayong pakialam dahil tayo ang pinagkukunan ng mga taxes. Especially yung mga negosyante, at saka yung, kahit yung maliliit na mga negosyante, yung kinukunan ng mga taxes, kahit magbayad ka lang ng sidula mo, may ambag ka na doon. Ang mahal ba naman ng sidula ngayon? From yung mga projects, i-distribute yan from local, provincial to regional, hanggang so on and so forth. Tapos, pupunta yun doon din sa DPWH, Department of Health, tapos sa DA. Hanggat babalik yun sa Department of Management. Ano yan eh? DBM ata yun. Dinidistribute yan eh. Okay. Di ba? So, ganun po yun. So, at least, naiintindihan ng mga viewers natin kung saan papunta yung mga budget na to. Pero eto pa, ang tanong, dumadaloy ba talaga sa mga nabanggit mo kanina? Kasi, parang binabayad na sa mga vlogger yung iba eh. Di ba? Nga eh. Dahil hindi natin alam kung anong pinagbabayad nila sa vlogger. May mga supporters or doon nang gagaling pa rin sa mga budget. Yun ang tanong doon. Pero hindi natin alam yun. Pero di umano, saan ba yun galing? Pero kasi may investigasyon na dyan sa camera na, alam mo yung puting sobre, may umamin doon na 25,000 yung pinapadala sa kanya ng OVP. Yun. Every month. Every month yun. Ayun. So, klaro yun. Kasi dito sa Pilipinas naman, kahit may ebidensya, may full evidence na, kailangan pa rin ng mga proseso. Pero pag ikaw, isang ultimo ka lang, ultimong tao ka lang, maliit ka lang na tao, madali ka lang, kahit nagnakaw ka lang ng saging, kukulong ka agad. Nagnakaw nga lang ng candy, yung taga Cagayan, taga Bukidnon. Nagnakaw. Hindi pa nga siya nagnakaw, dinampot niya lang, kinulong agad. Bakit itong mga crocodilis, didelis, crocodilis, didelis na naman. Yari ka dyan. Kahit sino naman may mga, basta politika yung papasukin mo, may corruption yan. Kahit anong departamento, may corruption yan. Kasi may mga, budget administration, may mga admin, di ba? Hindi nga sila magkakasundo doon dahil, kung hindi ako makinabang dyan, hindi ko aprobahan yung, hindi kita iboboto. Ayun. Hindi sa presidente ang mali.
Ang mali, nasa kanila yung may mali. sa ilalim yung mga sangay. Oo. Kahit nga yung nahuli yung ano yun, 1.6 tons Na pulburon. Pulburon? Oh? Grabe nun. Walang ano yun. Kahit kumakanta na yung bagman, wala pa rin. Sasabihin, fake news. Kaya pag ano yan, pag meron kang kamag-anak na nakaupo bilang kongresista, may kapamilya ka pang mayor, magtutulong-tulungan yung mga yan. Para hindi makalusot yung ano na yan, witness na yan. Kumbaga, sasaluin nila yan. Wala talagang aamin. Oo, parang ganun. Wala talagang aamin. Both sides yun. Hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo doon. Pero ang masakit doon, kung sino pa nga yung fake news, sila pa yung matatapang. Sila pa yung nagbabanta, mumurahin ka pa. Ito yung ano ko ito yung prinsipyo ko, ito yung pagkakaintindi ko. Murahin nyo kung nang murahin. Pero kung mas maganda sana kung may question, may mga questions, at saka may suggestion, yun sana maganda. Kaya minsan, masakit din sa side ko, wala naman akong pinapanigan. Kung sino ba naman yung ano. Siyempre, sa katotohanan tayo. Alangan naman panigan natin yung kasinungalingan. Ako, sabi ko, doon lang tayo sa totoo para sa akin. Kasi, mahirap kumampi sa mga mababahong tao na mga dutae, tinawag na dutae, di ba? Mababaho na ngayong bunganga nila, syempre, doon tayo sa katotohanan. Ganun lang naman yun Kasi ako, kung sino yung nakaupo, respeto ko talaga yun. Kasi sila yung nakaupo. Kahit nga sa kahit yung amo mo, minumura ka na Kung may respeto ka sa amo mo, hindi ka talaga sasagot. Dahil hindi lang naman palaging mura yon. May mabuti din siyang nagawa. Kasi yung tao, you cannot please anybody. Kung may nagawa kang 100 kabutihan, konting pagkamali mo lang, kahit isang pagkakamali, konti lang yon. Minsan konti lang yon. Yung sinasabi nilang ano ka lang, kitar ka lang. Kitar lang yun pag sa billiard. Pero yun, tatandaan na nila yun. Yung kung ano ang kamalian mo. At yun lang, yung masasabi ko ngayon about kay Mema Alicia na eto, sasabihin nila fake news na naman. Meron na nga ebidensya Nagsalita na ngayong tao. Nagsalita na ngayong tao na nananahimik na, may trabaho naman. Pero anyway, mababa yung depensa nila, mababa. Pero at least, nasabi na natin kung anong totoo. Ayan so iwas po tayo na mabayaran ng iilan dyan para lang mag-fake news, pagtanggol yung kanilang mahilig mag-travel na amo. So, pasensya na. Ayaw naming ipagtanggol yung mga basurang tao. So, kayo na lang po, suluhin nyo na lang yan. At yun lang po. So, anyway, kami po ay magpapaalam na. This is Ballpoint Man! And this is Mr. Sponsor. Ingat po kayong lahat. Ingat po lahat.